RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, NDRRMC kinumpirmang mahigit 2,000 sa mga namatay sa bagyong Yolanda ang hindi identified. Rehabilitation Zara. Wala pang malinaw sa na-assignment ayon sa Malacanang. Magiging ganap ang pagnombra po sa kanya kapag nabalangkas na po yung lahat ng kanya mga tungkulin at responsibilidad. Mga whistleblower naghahanda na para sa ikatlong batch na mga kakasuhan sa pork barrel scam. 220 million pesos na pondong inilabas ng Department of Agrarian Reform noong 2011 pinaiimbestigahan kay Pinoy. Siyempre, matapos natin makalat yung lahat ng papeles, Opo. ay pinadala natin agad sa Office of the President yung report. Balitang negosyo, 1,000 trabaho binuksan sa mga taga Ilocos Sur. Balitang World, Prime Minister ng Thailand binigyan ng taning ng mga rallyista. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit ka naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit matidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, matid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Yesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon na si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag talikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman, O aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes, December 2, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DZRS 1179 RMN Sorsogon, DYKR 1161 RMN Kalibo at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro.
Live International by Ustream. Search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa po natin ang number 1 AM station sa buong bayan. Kasama mahigit 3 linggo na po ang nakakalipas mula nang manalasang bagyong Yolanda sa bansa, pero mahigit 2,000 bangkay pa sa Tacloban City ang hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon. Matatandaan na noong isang linggo ay nakarecover pa ang retrieval team ng mga bangkay, kung kaya't hindi malayong umabot na sa 10,000 talaga ang kabuang nasawi sa pananalasa ng Yolanda. Pero ayon po sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nakilala na ang 108 sa mga nasawi mula sa Giwan, Eastern Samar at sa Matag-Ob, Leyte ng kanilang mismong mga kaanak. Sa ngayon ay umabot na sa 5,670 ang namatay sa paghagupit ng Yolanda noong November 8. 1,761 pa rin ang pinaghahanap habang nasa 26,233 naman ang naitalang nasugatan sa bagyo. Mabot din sa may 34.36 milyon pesos sa halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura sa bansa. Umakyat pa sa 5,670 ang namatay sa paghagupit ng bagyong Yolanda sa bansa ng November 8. Natagdag sa listahan ng casualties ang 2 labi mula ho sa biliran. Sa kanila nasa 1,761 pa ang pinaghahanap habang nasa 26,233 ang naitatalang nasugatan sa bagyo. Umakyat naman sa 34.366 billion o pesos ang halaga ho ng pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong ng pamahalaan sa mga sinalantang residente kung saan aabot sa 844 million ang halaga ng relief assistance na naipamahagi. Patuloy rin ang konstruksyon ng bank houses para sa mga biktima ng bagyo kung saan balik na rin sa normal ang supply ng tubig at kuryente sa ilang lugar na tinamaan ng bagyo. Pagkakatalaga kay Lacson bilang rehabilitation SAR, dinipensahan. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Pinipensahan ng Palasyo ng Malacanang ang pagkakatalaga ni Pangulong Noynoy Aquino kay dating Senador Panfilo Lacson bilang rehabilitation SAR. Paliwanag ni Communications Operations Secretary Sunny Coloma, isang malaking responsibilidad ang papasanin ni Lacson bilang rehabilitation SAR dahil sa sunod-sunod na natural at man-made calamity na tumama sa bansa itong mga nakalipas na buwan. Sinabi ni Coloma na nandyan pa rin naman ang iba pang gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino na nangunguna sa trabaho ng kanilang mga kagawaran, pero kakaiba pa rin ang sitwasyon ng maraming kinakaharap na hamon ng rehabilitasyon. Ipinahiwatig ni Coloma na ito ang lumalabas na pinaka-epektibong paraan para mabilis na maaksyonan ang pagsasaayos ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Yolanda Rehabilitation Program target matapos ni Lacson sa 2016. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Target ngang matapos si dating Senador Panfilo Ping Lacson ang Post-Yolanda Rehabilitation Program sa June 2016 ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Lacson, agad dyan sisimula ng kanyang trabaho kapag formal nang nailabas ang kanyang appointment paper na Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa. Kaso dito naniniwalang dating mambabata sa pagsapit nga ng 2016 ay na-accomplishan niya ang 80% ng kanyang trabaho. Samantala, aminado din si Lacson na malaking hamon ang pagtatalaga sa kanya ni Pinoy bilang rehabilitation czar. Partikular ang mandato sa kanya ng Pangulo ay ang transparency sa paggamit ng pondo at iba pang resources. Paliwanag pa ni Lacson na wala siyang bibigyang prioridad sa lugar na sinalanta ng bagyo. Bagkus pantay-pantay na pagtrato ang kanya ibibigay sa mga naapektuhang lugar. Kahapon ay formal tinanggap ni dating Senador Lacson ang alok ni Pinoy bilang rehab czar na layunin paunahan ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng ating mga kababayan na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Wala pang formal na pahayag ang Malacanang mga kasama kaugnay po sa ginawang pagtanggap ni dating Senator Panfilo Lacson sa posisyong inalok sa kanya ng Pangulong Noynoy Aquino bilang rehabilitation czar. Sa interview ng RMN, sinabi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, nagiging epektibo ang posisyong iniatas kay Lacson oras na mabalangkas na lahat ng kanyang tungkulin. Magiging ganap
ang pagnomra po sa kanya kapag nabalangkas na po yung lahat ng kanya mga tungkulin at responsibilidad at na-issue na po yung formal na executive order tingin sa kanyang posisyon. Yan po ang proseso na magaganap. Ayon pa kay Coloma, napili ng Pangulo si Lacson dahil tiwala ito sa kakayahan ng senador at tinuturing na kaalyado naman ng Pangulo. Kilala po siya ng ating Pangulo. Matagal po ang kanilang pagsasama sa Republiko. Nagkasabay din po sila sa Senado at sa simulat sa pool naman po siya ay itinuturing na kaalyado ng ating Pangulo. Mangangasiwan niya ni Lacson ang ginagawang ayuda ng pamahalaan para may bangon ng mga kababayan nating sinilanta ng kalamidad sa Eastern Visayas. Patuloy pa rin ang ginagawang clearing operations ng Department of Public Works and Highways, katuwang ang MMDA sa Leyte. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, aabot na kaagad sa 5,000 truck na mga debris ang nahakot ng MMDA sa paglilinis ng mga kalsada sa Tacloban City pa lamang. Kaya lang, kung asahan yung nalinis agad, sa dami ng debris na naiwan sa national roads, ang estimate ng MMDA sa Tacloban lang 5,000 truckloads ng basura at nandiyan eh. So, as far as roads clearing, maayos kami riyan. Tuloy-tuloy lang riyan. Ang estimate namin sa Tacloban siguro mga nasa 90% na. Kaya lang, habang nahakot namin yung nasa kalye, yung mga naglilinis naman sa loob, ilinalabas naman yung basura sa loob. So, balik-balik lang yan. Patuloy din anya ang paghahanda nila ng resettlement sites at bunkhouses para sa mga nasalanta ng bagyo. Sa ngayon anya ay hindi pa sila nakapag-usap ni dating Senator Panfilo Lacson hinggil sa magiging koordinasyon nila sa pag-rehabilitate sa mga nasalantang lugar. Pero nung Biyernes, maliwanag na instruction sa amin, itutuloy namin yung paghahanda ng mga resettlement site saka yung mga pagtatayo ng bunkhouses, tuloy-tuloy kami riyan. So, yung mga kalye, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayos lalong-lalo na dun sa Eastern Samar. But otherwise, we will have to wait for a meeting to be convened with Senator Ping kung ano ang direksyon. No? But maliwanag naman na nung Biyernes, ibalik ng madalian yung mga infrastruktura na nasira, lalong-lalo na yung mga local buildings, munisipyo, police station, fire station, yung mga district hospitals, rural health unit, at saka mga classrooms. Si DPWH Secretary Rogelio Singson sa interview ng RMN. Nag-aanda na mga kasamang kampo ng mga whistleblowers sa pork barrel pan scam para sa 3 batch sa mga kakasuhan. May kinalaman sa pagwaldas ng pondo mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAP na mga mambabatas. Ayon kay Attorney Lebito Baligod, Legal Counsel ng mga whistleblower, posibleng 30 individual ang masampahan ng kaso kung saan kasama na dyan ay ilang kaalyado ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi pa ni Baligod na mayroon ding mga dating kongresista at makakasama sa mga kakasuhan. Tatandaan noong Biyernes, kinasuhan ng malversation of public funds at direct bribery si Customs Commissioner Rufy Biason at sa paggamit nito ng PDAP para sa mga peking non-government organizations. Hindi pa matyak o maihahain kaagad ang reklamo ngayong buwan pero tiniyak po ni Baligod na mamadali nila ang pangangalap na ebidensya laban sa mga ito. Nirekomenda ng Department of Agrarian Reform kay Pangulong Noynoy Aquino na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay sa 220 million pesos na pondong inalabas ng kanilang tanggapan noong 2011. Ang kay DAR Secretary Virgilio de los Reyes, inatasan niya ang kanyang Undersecretary na si Yusek Anthony Parungao na magpadala ng memorandum kay Pangulong Aquino. Anya ang mga pondong ito ay nirequest ng ilang senador at congressman para tulungan raw ang ilang LGUs. Particular na request na ito ay nanggaling sa mga senador na sinasabi na meron silang mga ilang LGU na gusto nilang tulungan. At ito ay nilabas, itong request na ito, kasabay ng mga iba't ibang request na pinapadala ng mga senador, mga congressman at saka kahit private citizens at sinasabi, pwede ba niyo tulungan tong LGU na ito? At nung dumating ho sa akin yung sulat na yan, ay agad na pinadala natin, katulad ng iba't ibang klaseng request, ay pinadala natin sa concerned na opisina sa Department of Agrarian Reform. Ngunit sa matapos nilang ilabas ang pondo at magtanong sa mga non-government organization kung saan napunta ang pondo, ay hindi na sumasagot ang mga ito. Nung nakita ito ng ating Undersecretary for Support Services, si Yusek
struktura na isa sa pumirma ng MOA, ay chinek niya na agad yung mga NGOs at sinulatan ano na nangyari din sa release na itong particular na pondong ito. At nung hindi sila sumasagot ng 2012, ay unti-unti na natin inimbestigan kung paano nga ito lumabas. At Nobyembre, matapos natin makalat yung lahat ng papeles, ay pinadala natin agad sa Office of the President yung report kung ano ba ang status nito. Si DAR Secretary Virgilio de los Reyes sa panayam ng RMN. RMN News Negosyo. Bukas po, makasama ng 1,000 trabaho ang local at foreign employers sa mga taga Ilocos Sur sa bayan ng Bantay. Ayon kay Dole, Ilocos Sur Chief Emmanuel Hagad, una sila nagsagawa ng job fair noong November 28. At uulitin yan bukas, December 3 sa Bigan City. Anya, ang aktibidad na yan ay magpapatupad sa mandato ng tanggapan para mabigyan ng trabaho ang lahat ng residente sa probinsya, manawalan din ng trabaho at managtapos na estudyante. Naasahan ni Hagad na pupunta dyan ang maraming residente naghahanap ng trabaho, magdala ng resume, transcript of records, diploma, employment certificates at ipang record ng pagtatrabaho. RMN News Abroad. Tinaningan ho ng mga rallyista sa Thailand ang kanilang Prime Minister na si Yingluck Shinawatra nang hanggang 2 araw para lisanin ito ang kanyang pwesto. Ayon kay Thai protest leader Suthep Thaugsuban, nagpag-usap na siya kay Shinawatra para ibalik sa taumbayan ang kapangyarihan nito. Bagamat hindi dinitalye ni Taong Suban ang susunod nilang gagawin, ay tiniyak naman ito hindi ito magugustuhan ni Shinawatra. Sa ngayon ay nakapagtala na mga otoridad ng 4 na namatay habang marami rin ang nasugatan sa ilang araw na protesta ng mga taga-Thailand. Nanindigan ang grupo ni Taong Suban na hindi sila makipagnegosasyon sa kampo ni Shinawatra. Live mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines, inyong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Lunes, December 2, 2013. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. 23 days na lang bago ang Pasko. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Uberas. At ako naman si Wang de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino at magsabansa. RMN News Nationwide. At alas 12:17. That time check was brought to you by Emperador Light. Gawin mong light. Haven